Chapter 10. Gamit ang Ducati ng Kuya Ashton niya ay sumunod siya sa school ng mga bata. Naroon si Stanley at ang ilang tauhan niya. Pero dahil nagpresenta ang Kuya Jade niya na ito na raw muna ang magbabantay sa daddy nila ay naisipan niyang sumunod na sa eskwelahan. Naka-black sleeveless siya na pinatungan niya rin ng black denim long sleeves jacket. Naka-fitted black pants rin siya at naka-black boots. Braided din ang mahaba niyang buhok. Wala naman siyang planong magpakita sa mga bata. Magmamasid lamang siya sa labas. Hindi naman siya makikilala dahil nakaitim na mask rin siya at nakasuot ng helmet na kulay itim at puti. Tumambay siya sa ilalim ng isang malaking puno na nasa tapat lamang ng eskwelahan ng kambal. Hindi nagtagal ay may napansin siyang babae na may dalang malaking bilaw. "Puto at katsinta, bili na po kayo. Mura lang po at masarap." Sigaw nito. Pamilyar sa kanya ang boses na iyon. Hindi na niya kailangan pang tanungin kung sino. Si Grace ang nag-alako ng puto at katsinta sa kalsada. Well, mabuti at naghahanap buhay na ito ngayon. Sana naman ay tinigilan na nito ang bisyo sa paglalaro na baraha dahil wala naman talaga itong makukuha sa pagsusugal. Maraming mga tao ang lumapit kay Grace nang marinig ang sigaw nito sa kalsada. "Maraming salamat po," dinig niyang wika nito. Really, si Grace nga ba iyon? Ang dating gold digger at ayaw sa mundo ng mahihirap ay nag-alako na ngayon ng kakanin sa kalsada. Na-realize na ba nito na hindi lahat ng gusto nito ay agad-agad na nakukuha? Nakita niyang palapit ito sa kanya. Pati siya ay pagbibentahan pa siguro nito. Pero kung sa bagay, hindi naman talaga siya nito makikilala sa suot niya. Idagdag pa ang mask at half-open na helmet niya. Umiling siya nang pagbentahan siya nito. "Miss, 3 na lang po ang natira. Bilhin mo na po please para lang sa mga anak kong kambal na nag-aaral at panggatas rin ng isa." Wika nito na tila nagmamakaawa na sa kanya. Kumuha siya ng 100 at ibinigay rito. Tuwang-tuwa naman si Grace. "Keep the change. Siguraduhin mong para sa mga bata iyan." Sinadya niyang ibahin ang kanyang boses para hindi nito mahalata. Kay Grace pa ba? Wala siyang tiwala sa karakas nito. "Aba ay oo naman miss. Para sa kanila talaga ito." "Sige salamat." Nakangiting wika nito at saka umalis. Pabalik na siguro sa bahay ng mga ito sa Mangan. Bigla siyang natigilan nang may nakita siyang pamarang itim na Ducati sa hindi kalayuan. It's a lady rider. Kilala niya ito at hindi siya maaaring magkakamali na si Leila iyon. Mabilis siyang kumilos at binuhay ang makina ng motor na gamit niya. Matulin itong tumakbo, ngunit sinubukan niyang humabol sa kanya. Nagkarera silang dalawa sa kalsada. Kailangan niyang malaman ang lahat mula kay Leila. Bakit ito nagmamanman? Obviously naman na ang mga anak niya ang minamanman nito. Kaninong anak pa nga ba hindi ba? Hindi siya maaaring magkamali. Nakita niya si Leila sa harap ng kanilang hasyenda. Magka-level na ang kanilang mga motor ngayon sa kalsada. Pero ayaw nitong tumigil. Itinaas niya ang face shield ng kanyang helmet at ibinaba ang kanyang mask. "Leila, itigil mo ang motor please. Mag-usap tayo Leila," sigaw niya rito. Ngunit tila bingi ito at mas pinatulan pa ang pagpapatakbo sa motor nito. Wala siyang choice kundi ang bunutin ang kanyang baril sa kanyang likod at itutok iyon kay Leila habang patuloy silang nanggangarera. Ganon din ang ginawa ni Leila. Pero ang hindi niya inaakala ay ipuputok nito ang baril sa kanyang gulong at naging dahilan iyon na ma-out of balance siya. Mabuti na lamang ay nagawa niyang mag-slow down kanina dahil blind curve ang kasunod sa kalsada. Pero kahit na mahina ang impact ay gumulong-gulong pa rin siya sa kalsada. Ouch! Daing niya sa tabi ng kalsada. Mabuti na lamang ay napunta siya sa tabi dahil kung hindi ay baka naipit na siya sa isang truck na dumaan. "Savannah. Savannah, are you okay? Stanley, how did you know?" Mahina niyang tanong kay Stanley nang makita niya itong nasa tabi na niya at inaalalayan siya.
Narinig niyang may tinawagan ito. Marahil ay ambulansya. Savannah, don't move. Parating na ang ambulance. Nakilala kita kanina kaya sinundan kita nang makitang napakabilis ng motor mo. Utos nito sa kanya at nanatili na lamang siyang nakahiga sa tabi ng kalsada. Ngayon lamang siya nakaramdam ng kaunting kirot sa kanyang braso. Biglang kumirat ang kanyang kanang kamay. Pero mas palaisipan sa kanya si Layla. Bakit? Bakit parang ibang tao ang turing nito sa kanya? Muntik pa siyang mamatay kanina. Ano kaya ang dahilan niya? Isang kotse ang pumara sa tabi ng kalsada at bumaba mula doon sina Zarina at Lucy. Nakasunod rin sa likuran ng mga ito ang ambulansya na nagdala sa kanya sa hospital. Stanley, paano ang mga bata? Nag-aalala niyang tanong. Sumunod sa school sina mommy at dad. Sila ang sumundo sa mga bata. Pauwi na sila ngayon. Mabuti na lamang at nagkasugat at galos lamang siya mula sa pagtamba niya sa motor. Ang akala niya ay nabalian na siya ng buto. Zarina, anong nangyari kay Layla? Pakiusap ko sa kanya para kausapin niya ako. Pero hindi niya ako pinapansin. Sa tingin mo, may koneksyon sila ni Don Israel. Kung siya ang kalaban natin, Zarina, hindi ako dapat na makampante. Alam natin ang kakayahan niya. Nag-aalalang sambit niya. Don't worry. Parating na ang mga tauhan ko. Alam mo naman, tuso si Don Israel. And maybe, may rason si Layla kung bakit niya ito ginagawa. Kilala natin siya. She's our friend, hindi ba Savannah? Huwag tayong padalos-dalos. Don't judge Layla right away. Wika ni Zarina. Sana nga Zarina. Sana nga ay may magandang rason siya kung bakit niya tayo tinatraidor. Hindi ko siya mapapatawad kung may mangyayaring masama sa pamilya ko. Lalong-lalo na sa mga anak ko. Nang gagalaitin niyang sambit. Doble ingat na lang muna tayo. Kayo Savannah ha. Lalo na yung mga bata. Ayaw kong madamay sila sa galit ni Don Israel. I am sure. Gusto niyang maghiganti sa nangyari noon sa kanya. Buhay ang muntik nang mawala sa kanya at buhay rin ang gusto niyang kunin ngayon. Singit naman ni Lucy. Hindi naman nagtagal. Pagkatapos linisin ang kanyang mga sugat ay umuwi na sila sa hasyenda. Savannah, tinawagan na kami kanina ng Golden Scorpion. Tapos na ang bakasyon namin dito ni Lucy. We need to be back. Mag-iingat kayo ha. Bukas. Lilipad ako papunta sa Germany at itong si Lucy ay sasamahan na muna ang Kuya Bright niya. Sambit ni Zarina sa kanya nang makarating na sila sa bahay. Kasalukuyan siyang nagpapahinga sa kwarto habang si Stanley naman ay inaalalayan siya sa pagsubo ng pagkaing ito mismo ang nagluto nang dumating sila sa hasyenda ng kuya niya. Sige mga bes, maraming salamat sa inyo. Salamat sa mga pinadala mong tauhan Zarina. Mag-ingat kayong dalawa sa biyahe. Mariin niyang sambit sa dalawa. Hindi pa naman ngayon kaagad ang alis namin bes. Mamaya pa after dinner. Ito namang si Zarina. Advance talaga kung magpaalam. Mukhang ang sarap pa naman ng hapunan nila. Nag-iingay na ang bulate ko sa tiyan ko. Singit naman ni Lucy. Napangiti siya sa sinabi nito. Ewan ba niya kung bakit napaka-slim at sexy pa rin talaga nitong si Lucy kahit na pagdating sa pagkain ay hindi nito ina-address. Siguro ay hindi ito pumapalya sa pag-workout kaya nasa shape pa rin talaga ang katawan nito. Ay oo na. Makakalimutan ko ba naman Lucy? Kanina mo pa ako kinukurot dahil gutom ka na dyan. Sambit ni Zarina sa katabi nitong si Lucy. Natawa siya sa dalawa. Palaging nagdidiskusyon pero magkasundo pa rin at kung nasaan si Zarina ay nandoon rin talaga si Lucy. Ito ang sidekick ni Zarina pagdating sa mga kasong sinusolve nito. Nagpaalam na ang dalawa upang maghapunan na muna. Okay lang ba talaga ang pakiramdam mo sweetie? Ubusin mo ito. At uminom ka ulit ng gamot para sa kirot. Wika nito sa kanya. Yes. I am fine Stanley. Wala lang ito kaysa sa mga mission namin. Huwag kang mag-alala sa akin. Sasabihin ko sa'yo kung hindi ako okay.
By the way, salamat. Sambit niya kay Stanley. Ano kaya kung umalis na lang tayo rito at magpakalayo kayo? Natatakot ako na baka may mangyayaring masama lalo na sa mga anak natin. Wika nito. Kahit saan naman tayo pumunta, mahahanap pa rin nila tayo, Stanley. Kaya we just need to double our security. At dobleng ingat rin. Wika ni Savannah. Sige, sana matatapos na ito, Savannah. Gusto kong makasama ka at ang mga bata. Yung wala tayong inaalalang kalaban. Hindi importante sa akin ang pera. Ano ba sa tingin mo ang kailangan ng Don? Pera ba? Buhay, Stanley. Pwedeng buhay mo, buhay ko o buhay nating lahat. Gusto niyang mag-higanti. Sambit niya rito. Bigla itong natahimik. Alam niya kung ano ang tumatakbo sa isip ni Stanley sa sandaling iyon. Kasalanan ko ang lahat, Savannah. Ako ang dahilan kung bakit nangyayari ito sa atin ngayon. Kung may mawawala man sa isa sa atin, ako na lang. Hindi ako naging mabuting asawa sa'yo at ama sa mga anak natin. Kahit na sa huling pagkakataon man lang sana ay magkasilbi ako. Savannah, malungkot na sambit ni Stanley sa kanya. Tumahimik ka, wag mong sisihin ang sarili mo. Talagang masamang tao lamang si Don Israel. Pinili niya ang laban na ito. Siya ang puno at dulo ng gulong ito, Stanley. At hindi ikaw. Wika ni Savannah kay Stanley. Bye mga beasties. See you around. Dinig nilang sigaw ni Nazarena at Lucy sabay ang pag-arangkada ng dalang kotse ng dalawa. Ewan nga ba niya, pero nalungkot siya dahil sa pag-alis ng mga kaibigan niya. Medyo late na siya nagising kinabukasan. Dahil malalim ang naging tulog niya kagabi. Bumabawi pa ang katawan niya sa tinamo ba naman niyang sugat at bagbog sa katawan. It's past 8 in the morning when she wake up. Tahimik na ang paligid. Pumasok na marahil ang kambal sa school. Nakasalubong niya si Stanley. Bagong ligo ito. Biglang napakunot ang kanyang noo nang makita si Stanley. Where's the kids? Nagtataka niyang tanong. Kung nasa school ang mga bata, sino ang kasama ng mga ito? Sina Papa J ba at Mommy Anita? Nasa school na sila, sweetie. Hindi ka na namin gin-icing dahil napakahimbing ng tulog mo. The kids just kiss you goodbye kanina. Bakit? Sasanduan na ba natin sila? Maang nitong tanong sa kanya. Okay. Wika niya. Marahil nga ay ang mga oldies ang sumama sa mga bata. May mga bantay naman ang mga ito na lihim na nakaaligid sa malayo. I am sure gutom ka na. Nagluto ako ng native chicken soup kanina. Kahapon pa ako kinukulit ng mga bata. Maglalagay na ako sa plato para sa'yo. Ngumiti siya sa asawa. Ngayon, ito na ang naninilbihan sa kanya. Thanks, Stanley. Maliligo na muna ako. Wika niya. Gusto niyang maligo sa hot shower. Pakiramdam niya ay ang dungis na niya. Hinilamusan lamang kasi siya ni Stanley kagabi. Sige, paiinitin ko muna ang sabaw para pagkatapos mong maligo. Makakain ka na. Wika nito. Pumasok na siya ulit sa kwarto niya upang maligo sa bathroom. Hindi rin naman talaga nawawala sa isip niya si Leila. Para na silang magkapatid nito. Matagal na silang magkasama at hindi niya inaasahan na sa pangyayaring ito ay magiging magkalaban sila. Nakapagbihis na siya nang pumasok si Stanley sa loob ng kwarto. Mainit na ang soup. Kumain ka na, sweetie. Wika nito. Lalabas na sana siya sa kwarto nang biglang tumunog ang cellphone niya. Wait, Stanley. Tumatawag si Zarina. Wika niya kay Stanley. Natigilan si Stanley nang marinig ang pangalan ni Zarina. Hey, Zarina, ano nakaalis na ba kayo? Tanong niya sa kaibigan. Sinadya niyang gawin loudspeaker ang cellphone niya para marinig ni Stanley. Yes, Bess. Nandito na kami sa airport. Hinihintay ko na lang si Tiger. Naglalabada pa siguro ang ugok na iyon. Mag-ingat kayo ha. Tutulungan kayo ni Lucy. Just after her appointment with her brother babalik siya dyan. Wika nito. Nakita niya si Stanley na napaupo sa kama at naisabunot ang sariling buhok. Stanley,
Anong problema? May problema ka ba? Nagtatakahiyang tanong kay Stanley. Dinig niya ang boses ni Zarina sa kabilang linya na tila alalang-alala rin sa sandaling iyon. Savannah, listen. Kaninang umaga habang natutulog ka bumalik si Zerona. Nag-alok siya na ihahatid ang mga bata sa paaralan. Ang sabi pa nga, bantayan na lang daw muna kita at siya na muna ang bahala sa mga bata. Maaga siyang dumating sakay ng kanyang Ducati. Bilis. Tanungin mo siya. Sambit ni Stanley sa kanya. Ano? Paano ako pupunta dyan? Kagabi pa nga kami nakauwi ni Lucy. My God, Savannah. Palagay ko si Leila yun na nagpanggap lang na ako. Sambit ni Zarina sa kabilang linya. Hindi pa man niya ibinaba ang tawag kaya dinig pa nito ang pag-uusap nila at naka-loudspeaker rin ito. Tawagan mo ang teacher ng mga bata, Stanley. Utos niya kay Stanley. Natarantang kunin ni Stanley ang cellphone nito. Hello, Mr. Ty Amora. Masama po ba pakiramdam ng kambal? Ngayon lang kasi sila umabsent. Wika ng guro ng kambal sa kabilang linya. Tinawagan niya ang leader ng mga tauhan na pinadala ni Zarina. Arman, hindi ba kayo sumunod kay Zarina kaninang umaga? Tanong niya rito. Hindi po ma'am, ang sabi ni boss. Siya na lang daw ang maghahatid sa mga bata at mag-focus na lang raw muna kami rito sa mansyon. Sambit nito, of course. Sasabihin niya iyon sa kanila para walang sino man ang makakapagpigil pa sa plano nito. Napakuyom ang kamao niya. Leila, magbabayad ka. Kilala mo ako, Leila. Sambit niya sa kanyang sarili. Arman, be ready. May pupuntahan tayo. Utos niya sa mga ito. Narinig niya naman ang positibong sagot ni Arman sa kabilang linya. Uuwi na muna ako sa kubo. Kukunin ko ang baril na bigay ni Zarina. Wika ni Stanley sa kanya. Akmang aalis na sana si Stanley ngunit pinigilan niya ito. Sandali lang, hindi mo na kailangan kunin ang baril mo. Bibigyan kita. Pinindot niya ang isang secret door sa kanyang kwarto at nang bumukas iyon ay lumantad ang iba't ibang klase ng mga baril. May malaki at may maliit. May iba't ibang klase rin ng kutsilyo at mga granada. Napanganga tuloy si Stanley. I request this from Kuya. Kahit saan kami titira ganito ang kwarto ko. Ito ang laruan ko, Stanley. Kaya kung magloko ka papipiliin kita kung alin sa mga laruan ko ang gusto mong gagamitin ko sa'yo. Wika niya kay Stanley na pinapawisan dahil siguro hindi makapaniwala sa dami ng baril na nasa harapan nito. Halika, get this. Ito, wear these boots and this vest. Ilagay mo itong dalawang knife sa boots mo. For emergency use. This grenade. Importante ito. Kunin mo ang 5. Just count for 5 seconds after removing the pin kung ayaw mong sabog ang katawan mo. Wika niya rito. Savannah, pwedeng wag na ang granada. Iba na lang, baril at itong kutsilyo na lang. Baka sumabog pa yan habang daladala ko. Wika nito. Sige, isa lang. Wika niya at binawasan ang granadang inabot rito. Naghanda na rin siya. Nilagyan niya ang sarili ng iba't ibang mga armas. Nang linungin niya si Stanley ay nakaupo ito sa kama at malungkot na nakatitig lamang sa kanya habang nag-aayos siya. Bakit malungkot ka, Stanley? Nag-aalala ka sa kambal. Don't worry, isa sa atin ang gusto niya. Hindi siya magwawagi kung ang mga bata ang babalingan niya. Nalulungkot lang ako, Savannah. Natatakot rin. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Kung mabubuhay ba tayo sa gagawin nating ito. Wika ni Stanley. Listen, Stanley. Ang importante ay lumaban tayo para sa mga anak natin, di ba? At siya nga pala, may importante kang misyon. Wika ni Savannah kay Stanley. Ano, kailangan ko talagang gawin yun? Tanong nito pagkatapos niyang ibulong kung ano ang sinasabi niyang misyon nito. Sa ayaw at sa gusto mo. You need to do it, Stanley. Isa yun sa mga factors na makakapagligtas sa mga anak natin. Wika niya rito. Sige. Para sa mga anak natin gagawin ko yun. Wika niya. Tinulungan niyang magbihis at magayos si Stanley para sa misyong pupuntahan nito.
Samantala, mga bata, aalis na muna ako ha. Bibili ako ng mga sangkap ng puto at katsintas sa palengke. Bantayan niyong mabuti ang kapatid ninyo ha. Babalik ako. Wika ni Grace kina Mega at Lego habang nagbibihis siya. Sinuklay niya ang mahaba niyang buhok. Naglagay rin siya ng lipstick at pulbos. Isarado niyo ng mabuti ang pinto. Kung may taong hindi niyo kilala, huwag niyong pagbuksan. Nagtataka siya noong isang araw ay may nakita siyang itim na sasakyan na nakamanman sa tapat ng kubo nila. Hindi rin naman siya sigurado kung masamang tao ang mga iyon. Pero kinabahan siya dahil matagal na tumambay ang itim na sasakyan sa may kalsada. Opo nanay. Anong oras po ba kayo uuwi? Tanong ni Mega sa kanya. Baka gabihin ako, wika niya. Ang totoo lang ay may kakatagpuin siyang lalaki. Type siya nito at sinabi nitong magbabayad raw ito ng 5,000 basta at may kama lamang siya. Biglang tumiling ang tanga niya. Kaya naman, para sa 5,000 ay gagawin niya. Ang hirap kayang maglako sa ilalim ng mainit na araw, di ba? Sa ganitong paraan, isang bakaka lang ay instant na ang tumata ginting na 5,000 piso na kaagad. Akala niya lang pala ay nagbago na siya. Pero pagdating talaga sa pera ay nilalason ang utak niya. Muli niyang tiningnan ang 3 anak na naglalaro sa sahig. Pagbalik ko mga anak may laruan kayo at bibili ako ng maraming pagkain. Wika niya sa mga ito. Narinig niya ang mga yehe ng 2 bata at nagsisipalakpakan pa. Nataranta na lamang siyang umuwi pagkatapos na maghintay ng 2 hanggang 3 oras sa lalaking kadil niya. Nalipasan pa siya ng gutom. Nagkakulani pa siya sa magkabilang hita. Napakatindi ng kanyang inis sa lalaking scammer na iyon. Kwarta na naging bato pa. Ang dami na sana niyang plano sa 5,000 premyo niya. Pero drawing lamang ang kinahinatnan. Maglalakad na lamang siya papunta sa sakayan ng mga tricycle. Bumili na rin siya ng sangkap para sa meriendang lulutuin niya sa palengke. Bumili na lamang siya ng 4 na pandesal para sa mga bata. Bibili sana siya ng mga laruan. Minsan lang naman siya nagbitaw ng pangako sa mga bata, hindi pa talaga niya maisakatuparan man lamang. Kilala naman niya ang lalaking yun. Di bale, makakatikim ito ng mura sa kanya kapag maglalako siya ulit ng merienda. Akala talaga niya ay jackpot na. Pero malas siya. Hanggang kailan talaga ay tanga siya. Natigilan siya nang mapadaan siya sa isang simbahan. Nang lumingon siya sa loob nito ay parang may kumurot sa kanyang dibdib. Ilang taon na nga ba siyang hindi nagsisimba? Kahit na demenita siya ay naniniwala pa rin naman siya sa Diyos. At ngayon ay tila agad siyang nagsisisi. Pumasok siya sa simbahan. Parang may angel na sumapi sa isipan niya dahil agad siyang lumuhad at naiiyak habang unang beses na kinakausap ang Diyos sa kanyang isip. Humingi na rin siya ng swerte sa Diyos. Sana naman ay gawin nitong magaan ang buhay niya kahit na paano. Bumaba siya sa tricycle pagkatapos bayaran ang pamasahe niya. Agad-agad siyang naglakad patungo sa kanilang kubo dahil nasa kalsada pa lamang siya ay dinig na niya ang iyak ng bunso niyang anak. Marahil ay iniwan na naman itong mag-isa ng mga anak niyang sina Lego at Mega. Lumabas na naman ang mga ito at naglaro. Malilintikan talaga ang dalawa sa kanya mamaya. Tama nga talaga siya, dahil mag-isa lamang ang bunsong anak niya sa duyan at iyak ito ng iyak. Nahulog ang tinimplang gatas ni na Lego. Nang isubo niya ang feeding bottle sa bibig ng baby ay agad naman itong natahimik. Pinagpapawisan talaga ang anak niya. Ilang oras na ba itong umiiyak? Saglit siyang naghanap ng Wallace Tingting sa labas. Hahanapin niya ang 2 bata. Siguradong makakatikim ang mga ito ng palo sa hindi pagsunod sa kanya. Sinabi na nga niyang huwag na huwag iwan ang bata pero sinuway pa rin siya. Mega, Lego, pambihira kayo, iniwan ninyo si Roland. Sigaw niya sa labas ngunit hindi pa rin niya nakikita kahit na anino ng 2. Malilintikan talaga ang 2 bata.
Siguro ay nasa isa sa mga kapitbahay ang mga iyon at nawili sa TV. Pumasok na lamang muli siya sa bahay at nagpalit ng pambahay na suot. Mamaya na lamang niya ulit pagtuunan ng pansin ang mga bata. Ngunit 6:00 na ay hindi pa bumabalik ang mga bata. Nang dumating si Patrick galing sa sakahan nito ay hinanap niya ang mga bata sa kapitbahay ngunit wala naman ang dalawa. Saka siya nilukuban ng kaba at takot nang maalala ang itim na sasakyang nakatambay sa tapat ng bahay nila noong isang araw. Naiyak siya sa takot at kaba para sa dalawa niyang anak. Baka naman kinuha na ang dalawa ng mga sindikatong nagbebenta ng kidney ng mga bata. Ang mga anak niya, mahal niya ang mga bata kahit na pinapalo niya palagi ang mga ito. Patrick, ano ang gagawin natin? Naiiyak niyang sambit sa kinakasama niya. Magbihis ka na ulit. Hihingi tayo ng tulong kay Kapitan. Wika nito. Tila nabuhayan naman siya kaagad ng loob. Pero sa tuwing iniisip na maaaring napahamak na ang mga bata ay nanginginig siya sa takot at kaba. Dati, palagi niyang minumura ang mga bata na malas ang mga ito sa buhay niya. Pero ngayon ay tila sinampal siya ng katotohang kailangan niya ang mga bata dahil mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. Tumawag naman ng pulis ang kapitan at pinanggako ng mga ito na tutulungan sila sa paghahanap sa mga bata. Iba rin talaga ang mga pulis sa lugar nila. Kapag wala kang pera at pangalan sa komunidad ay swerte mo na lamang kung bibigyan ka ng pansin. Sa mga katulad nilang dukha ay ang salitang pangako lamang ang kayang bitawan ng mga ito kahit na walang aksyon. Umiyak siya nang makarating muli sa kanilang bahay. Ni hindi pa siya nakapaghapunan. Gutom na siya sa oras na iyon. Ngunit tila ba ayaw kumain ng katawan niya. Pilit siyang pinapakain ni Patrick ngunit ayaw niya. Gusto niyang lumabas at hanapin ang mga anak. Kumain na ba ang mga ito? O baka naman umiiyak na ngayon ang dalawa sa gutom. Mga anak, bumalik kayo kay nanay. Pangako hindi ko na kayo sasaktan. Aalagaan ko na kayo. Magbabago na ako mga anak. Hindi na ulit ako gagawa pa ng masama. Diyos ko. Okay na sa aking wala akong pera. Ibalik mo lang ang mga anak ko. Sila ang aking tunay na kayamanan. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng kasalanan ko. Alam kong napakasama at napakaambisosya kong tao. Naiiyak niyang sambit sa loob ng kanyang kwarto sa harap ng kanilang maliit na altar na may isang maliit na imahe ng Diyos. Hindi siya nakatulog kagabi dahil sa pag-iisip sa mga bata. Batid niyang may kumuha talaga sa dalawang bata. Hindi aalis sina Mega at Lego lalo na at kabilin-bilinin niyang i-lock ang pinto. Masunurin ang mga anak niya. Hinding-hindi siya susuwayin ng mga ito dahil nga takot rin ang dalawa sa galit niya. Bukas na bukas rin ay siya mismo ang maghahanap sa mga bata. Bahala na muna ang pagbebenta niya. Hahanapin na muna niya ang mga bata. Kung bibigyan siya ng pangalawang pagkakataon ng Diyos na mahawakan at may akap muli ang dalawa niyang anak. Wala siyang ibang ipapakita sa mga ito kundi kabutihan at tanging pagmamahal lamang ng isang nanay. Pangako niya iyon sa kanyang sarili at sa Diyos. Grace, umaga na, matulog ka na. Malay mo bukas may balita na sa mga bata. Matulog ka na, baka magkasakit ka pa. Nag-aalalang wika ni Patrick. Unti kahit na anong pikit niya ay hindi talaga siya nakakaramdam ng kaunting antok man lang. Samantala, Savannah, it's done. Wika ni Stanley sa kanya nang tumawag ito sa cellphone. Nakuha na nito ang dalawang batang gagamitin niya. Anak sa anak. Tingnan lang niya kung hindi kaagad pumayag si Don Israel. Nang ibinaba niya ang cellphone niya ay tumawag si Lucy sa kanya. Sinabi nitong kasama nito si Cassius ngayon. Savannah, nahanap namin ang hideout nila at positive na nandito ang kambal. Listen, ipapadala ko na muna sa iyo ang location. Wika nito sa kanya. Nakita ko si Leila. Dagdag pa nito. Nang buksan niya ang kanyang email ay nakita na nga niya ang hideout na sinaabi ni Lucy.
Nasa abandonadong building ang mga ito sa liblib na lugar. Maghanda na kayo. Mamayang gabi papasok tayo. Makinig. Magkita tayo sa tawiran ngayong gabi, okay? Wika ni Lucy sa kanya. Susubukan kong i-override ang kanilang mga security camera. Kilala mo si Layla, siya ang expert sa mga ganito. Wika nito. It's true. Si Layla naman talaga ang pinaka-elite sa kanila pagdating sa hackam. Actually, si Layla at si Lucy talaga. Pero mas trained at mas mahusay si Layla. Stanley, nahanap nila ang mga ito. Humanda ka na, pati na ang mga bata. Ihanda mo na rin. Sambit niya nang tumawag ulit siya kay Stanley. Nang lumabas siya sa bahay ay naabutan niya si Zarina sa labas. Kakaparada pa lamang nito ang Ducati. Lumapit ito sa kanya pero tumutok siya ng baril rito. Hoy, ako ito. Pambihira ka naman. Wika nito sa kanya. Naniniguro lamang siya. Bumalik ako. Sigurado akong kailangan mo ako. Lalong-lalo na ang mga pamangkin ko. Huwag mo na munang sasabihin pa sa mga matatanda. Dagdag pa nito na ang tinutukoy ay sina Papa J at Mommy Anita. Baka kung ano na naman ang mangyari sa mga ito, lalo na kay Papa J na may sakit sa puso. Sasabihin na lang muna niya sa mga kuya niya na mag-isip na muna ng dahilan kung sakaling bumalik ang mga ito sa mansyon. Pagsapit ng takdang oras ay bumiyahe na sila ni Stanley. Papunta sa lugar na sinabi ni Lucy. Dadali ni Stanley ang kotse kung asa naroon ang dalawang bata. Sila naman mga babae ay sakay sa Ducati nila. Si Cassius naman ay nakakotse rin pero hindi sila nito sa bayan. Huli itong papasok. Nakapiring sina Mega at Lego. Umiiyak ang dalawang bata ngunit kailangan nilang gawin iyon. Kahit na anong paliwanag nila sa mga ta ay hindi naman mauunawaan ng dalawang bata ang tunay nilang hangarin. Kaya minabuti na rin nilang lagyan ng tape ang mga bibig ng dalawa. Wala silang ibang choice. Sina Mega at Lego ang tanging alas nila ngayon pantapat kina Zan at Zen. Bago sila naglakad ay ibinaba na nila ang suot nilang itim na bonnet. Good luck, Stanley. Huwag kang mag-alala. Nandito ako sa likod mo. Alam kong ito ang una mong pagkakataon na gawin ito. Pero dapat kang manatiling buhay. Wika niya sa asawa. Nagyakapan na muna silang dalawa bago sila umalis. Napadilim kung saan sila naglalakad. Sa mataas na talahiban sila dumaan. Dinig nila ang hikbi ng dalawang bata. Halatang takot na takot ang dalawa. Pero hindi pa sila nanggang ngalahati sa pupuntahan ay bigla na lamang silang pinaligiran ng mga tauhan ni Don Israel. Tumutok ng baril ang magkabilang kampo ngunit dahil mas marami ang mga ito ay kinailangan nilang sumurrender. Ha, at hindi talaga ako nagkamali na dito kayo dadaan. Alam ko kung paano ka mag-ISIS, Savannah. Well, pareho ang lahat ng iniisip natin, Layla. May dalawang bata kaming kasama. Please tell your men to stand down. Sigaw niya kay Layla. Of course. We need you alive, Savannah. Huwag kang mag-alala. Hindi pa kayo mamamatay rito. Nakangising sambit ni Layla. Layla, ano ba ang problema mo? Bakit mo kami pinagtaksilan? Alam mo bang nagtiwala kami sa'yo? We are best friends. Pero ikaw pa ang naglagay sa amin sa panganib. Pagkatapos ng lahat ng laban at misyon na pinagdaanan natin. Sa ganitong paraan mo lang kami lolokohin. Anong klase kang kaibigan, Layla? Inis na bulyo ni Zarina kay Layla. Kaya nilang lumaban pero maraming kalaban. Ang ilan ay nasa likuran na nila ngayon at nakatutok na ang baril sa kanilang mga ulo. Kung lalaban SIL, may mga buhay rin ang magiging bayad sa panig nila. Ang mga tauhan ni Zarina ay naghihintay lamang ng signal mula sa kanila. Pero hindi nila inaasahan na mako-corner sila ng kalaban. Dapa. Sigaw niya nang makitang isa-isang natamba ang mga kalalakihan na hamuli sa kanila. At nagkaroon din sila ng pagkakataon na agawin ang mga armas ng mga taong nasa likuran nila at binaril ang mga ito.
Hinanap niya si Leila mula sa mga nakatumbang tauhan ni Don Israel. Ngunit nakatakas ito. Sino ang sniper? Tanong niya. Sorry, nakalimutan kong sabihin. Nandito na pala sina Taylor. They are covering us. Nakangiting wika ni Zarina sa kanila. Of course. Hindi talaga pwedeng umatake sila without snipers na nakamatsyag sa kanila. Let's split up, guys. Sambit ni Zarina at sinunod naman nila ang utos nito. Wait, papasok ako sa hideout. Stanley, stay with Zarina and Lutch. Dadalin ko ang dalawang ito. Ako ang haharap sa matanda. Wika niya sa mga ito. Gagamitin niya ang mga bata bilang human shield. Mabigat man sa loob niya pero yun ang tanging paraan para makuha rin niya ang mga anak niya mula kay Don Israel. Savannah, sasama ako, sigaw ni Stanley sa kanya. Mas delikado, Stanley. Hayaan mo na ako na lang. Wika ni Savannah kay Stanley. Savannah, gurado ka ba dito? Wika ni Lucy. Nandyan kayo. Nagtitiwala ako sa inyo. Alam kong lagi kayong nasa likod ko, guys. Wika niya sa mga kaibigan. Nakita niya ang seryosong ekspresyon ng mga ito. Alam niyang siya ang kailangan ng matanda kaya siya ang magbabargain rito. Ang huling bagay na gagawin ni Don Israel ay ilagay na sa panganib ang kanyang mga anak. Hinalikan niya ang kanyang kwintas bago pumunta sa kalsada patungo sa abandonadong gusali. Naglakad siya habang ang isang kamay ay may baril na nakatutok sa ulo ng isa sa mga kambal na panay ang yak dahil sa takot. Hayaan niyong makapasok ang babae. Utos ng Don Israel sa mga tauhan nito. Lumabas ang mga tauhan ng Don at nakatutok din naman ang baril sa kanya. Siyempre natatakot rin siya kahit na isa siyang assassins. Mag-isa lang siya sa oras na ito. Pero may tiwala siya sa mga kasama niyang assassins. Mayroon silang mga pagsasanay na tulad nito at nakaranas na ng ganitong uri ng sitwasyon dati. Kaya may mga strategies na sila pagdating sa ganitong eksena. Pero hindi niya pa rin masasabi kung ano ang mangyayari sa gabing ito. It's so nice to see you again. Mrs. Ty Amora, akala mo, patay na ako. Malademonyong tumawa si Don Israel sa kanya nang magkaharap sila sa loob ng building. Hindi ako nagpunta rito para makipagtsikahan sa'yo, Don Osriel. Wala akong pakialam kung buhay ka pa. Wala namang pagbabago. Ang sama mo pa rin. Naligay ka na sa bingit ng kamatayan. Hindi ka pa rin nagtino. Ugaling hayop ka pa rin. Hindi ka nga pala hayop. Mas mabait pa ang mga hayop kesa sa sayo. Demonyo ka nga pala. Wika niya sa Don habang papalapit ito sa kanya. Sumenyas ito sa mga tauhan na ibaba na ang mga baril ng mga ito. Sumunod naman ang mga bata ng Don. Nasa akin ang kailangan mo, Savannah Smith Ty Amora. Sambit nito sa kanya na inulit pa ang malademonyong pagtawa nito. At nasa akin din ang kailangan mo. Don Israel, ibigay mo sa akin ang mga anak ko. Nasaan na sila? Tanong niya sa matanda. Nakita niyang umiba ang ekspresyon nito sa mukha nang marinig ang sinabi niya. Tiningnan nito ang mga bata at hinawakan ang mukha ng mga ito. Walang hiya ang Grace na yan. Isusunod ko ang babaeng yun. Mabuti naman at ikaw na ang gumawa ng paraan para makuha ang mga anak ko. Pagkatapos kitang patayin, aalis kami ng mga anak ko patungo sa ibang bansa kaya pakawalan mo sila, Savannah. Sigaw nito sa kanya. Ngunit mas idiniin pa niya ang pagtutok ng baril sa likod ng dalawang bata. Hindi ako nagbibiro, Israel. Kaya kung burahin ang mga anak mo sa mundong ito. Nasaan na ang mga anak ko? Ilabas mo sila. Sigaw ni Savannah. Leila anak, nasaan na ang susi? Lumingon ito at lumapit naman si Leila kay Don Israel at inabot rito ang susi. Leila, hindi siya ang daddy mo. Nililiniang ka lang niya. Sigaw niya kay Leila ngunit wala itong reaksyon. Nakita niyang kumunat saglit ang noo nito pagkatapos ay bumalik na naman sa pagiging cold ang mukha ng babae. Leila, salubungin mo ang iba pang mga bisita natin. Bring their heads to me after eliminating them.
Sambit nito kay Leila. Kaagad naman itong kumilos at sumenya sa halos kalahati ng mga tauhan na nasa loob ng abandonadong building. Leila, huwag kang makinig sa kanya. Hindi kami kaaway. Kami ang kakampi mo, Leila. Iligtas mo ang kambal. Leila, mga inaanak mo sina Zan at Zen. Nasaan na sila, Leila? Sigaw ni Savannah. Tumigil naman sa paglalakad si Leila at lumingon sa kanya, ngunit bigla rin itong nagpatuloy sa paglakad palabas ng abandonadong building. Anong ginawa mo sa kanya, Don Israel? Bakit naging ganon si Leila? Tanong niya. Well, naalala mo noong pumunta siya sa Lemay Kokono. Nagkabarilan sila ng mga tauhan ko. Tinamaan siya sa ulo. Mabait naman ako, Savannah. Pinagamot ko siya sa pinakamagaling kong mga tauhan na doktor at surgeon. Pero, may nakakabait na chip sa ulo niya. Mga alaalang ako ang ama niya at kayo ay mga kalaban. Magpasalamat pa nga kayo sa akin dahil binuhay ko pa siya. Para traidorin kayo, sambit nito sabay halakhak ng malakas. Naikayam niya ang kanyang mga kamao. Kaya pala para siyang isang robot ngayon. Kaya iba ang kinikilos ni Leila. Siya ay nakaprogram upang saktan sila. Walang hiya ka talaga, Don Israel. Siya ay isang robot lang pala para sa'yo. Isang naglalakad na computer na ginagawa ang lahat ng marurumi at mas asama mong gawain. Pero alam mo ba na ang mga computer ay nahahack rin ng mga pinakamagaling na hackers? Sigaw niya. Tama na itong walang katuturan na usapan. Ibigay mo na sa akin ang mga bata. Wika nito. Sa gilid ng mga mata niya ay nakikita niya ang pag-iling ng mga bata. Gago ka ba? Ang mga anak ko nasaan na? Sigaw niya. Itinaas nito ang isang kamay at ipinakita sa kanya ang nagkukumpulang mga susi. Heto na, Savannah. Kunin mo ito. Pumasok ka sa pinakadulong kwarto sa kanang pasilyo. Nandoon ang mga bata. Sinalo niya ang mga susing itinapon sa hangin ng Don. Hinayla niya ang mga bata patungo sa kanang pasilyo hanggang sa nakita na niya ang pintong sinasabi ng matanda. Nang mahanap niya ang susi ay nabuksan na niya ang pinto. Pero bigla niyang nabitawan sina Mega at Ligo nang nagkabarilan na. Malapit na siyang tamaan ng bala. Ang huli niyang nakita ay umiiyak ang dalawang bata habang nakadapa. Samantalang siya ay nakapasok sa loob ng kwarto at inilak niya ang pintuan. Hindi niya alintana kung sino ang nakikipagbarilan sa labas. Siguro ang mga kaibigan niyang nakapasok na sa loob ng building or ang mga tauhan na ni Zarina na pinasunod na niya kanina. Napamura siya nang hindi niya makita ang mga anak sa loob. Zen, Zan, mga anak, nasaan kayo? Tawag niya habang unti-unting tumutulo ang kanyang mga luha. Wala siyang naririnig na boses. Wala man lang sign kundi ang ingay ng putukan sa labas. Tiningnan niya ang hawak niyang mga susi. There's something wrong. Napakaraming susing bigay ng demonyong si Ezra. Napansin niya ang malaking bintana sa kanan. Mabilis siyang tumakbo patungo doon. Hindi niya inaasahan ang nakita niya sa ibaba. May malaking water tank at sa loob ng water tank ay nakaupo ang kambal habang nakakandado ang mga paa ng mga ito. Hindi nila magawang sumigaw. Nakatape ang bibig ng mga bata habang nakatingala sa kanya. Ang mga ekspresyon ng dalawa ay tila humihingi ng tulong sa kanya. Nataranta siya. Halos lumipad siya habang bumababa sa emergency stairs ng gusali patungo sa ibaba. Ang nakakakaba pa ay unti-unting umaapaw ang tubig at ilang minuto na lamang ay malulunod na ang mga anak niya. She focused herself. Kailangan niyang sumisid pababa upang i-unlock ang mga susi. Huminga siya ng malalim bago siya lumangoy sa higanteng water tank. Isa-isa niyang hinanap ang mga nakakonektang mga kadena sa paa ng kambal. Bulalas ng dalawa nang mabilis nang umapaw ang tubig na ngayon ay nasa kalahati na ng katawan ng mga bata. Saglit niyang iniahon ang kanyang ulo upang makahinga saglit. Isa na lang. Isang padlock na lang at makakalaya na ang mga bata.
Hinawakan niya ang huling kadena at sinundan kung saan ito patungo. Nasa ilalim pa ito ng tubig sa loob ng isang hawla na gawa sa metal. Kailangan niyang buksan ang holang iyon upang makapasok siya at ma-unlock ang padlock sa loob. Unti-unti nang nauubos ang hangin niya pero nagpakatatag pa rin siya dahil iniisip niya ang mga bata. Sa wakas ay nabuksan na niya ang hawla. Pero nang hawakan na niya ang padlock sa loob upang i-unlock iyon ay saka pa nawala ang susi. Nagpanik siya. Habang nawawalan na siya ng pag-asa ay saka may nag-abot sa kanya ng susi. Hinayla siya nito palabas ng hawla at ito naman ang pumasok sa loob. Iniwan niya si Stanley at lumangoy siya pataas. Kapos na rin ang kanyang hininga sa sandaling iyon. Nang puntahan niya ang mga bata ay hanggang leg na ang tubig. Tinanggal niya ang tape sa bibig ng mga ito. Niyakap niya ang mga bata nang mapansing wala nang sagabal sa mga paa ng mga ito. Umakyat ang mga bata sa demetal na hagdan hanggang sa nakarating na sila sa taas. Ligtas na kayo mga anak. Mommy and Daddy is here for you mga anak. Tahan na. It's okay now. Ang tapang ninyo mga anak. Ang tapang-tapang ninyo, wika niya. Inutusan niya ang dalawang bata na takpan ang tainga ng mga ito. Hindi naman nagtagal ay umahan na rin si Stanley mula sa ilalim ng tubig sa loob ng water tank. Nagyakapan silang apat. Sinasabi sa kanilang mga anak na ayos na ngayon at walang masang mangyayari sa kanila. Stanley, please secure the kids. Ilayo mo sila rito. Please, pag-uwi mo. Iuwi mo na muna sa Manila ang mga bata. Isa pang bagay Stanley, huwag kang bumalik rito. Kaya na namin ito. Tandaan mo Stanley, huwag kang bumalik dito okay? Wika niya rito. Niyakap siya ni Stanley ng mahigpit. Savannah, paano ka? Masyadong delikado. Nag-aalalang wika nito. Sanay na ako Stanley. Sanay na kami. Kaya huwag kang mag-alala. May tatapusin pa ako. Hindi ako titigil hanggang nandyan pa si Don Israel. Sige na, Stanley isipin mo ang mga bata. Dapat silang ilayo mula rito. Utos niya. Savannah, mag-ingat ka. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Mahal na mahal kita Savannah. Wika niya. Mahal rin kita Stanley. Kayo ng mga anak ko. Kayo ang buhay ko. Gagawin ko ito para sa pamilya natin. Dito na dapat matapos ito. Para mamuhay tayo ng payapa. Hindi matatahimik ang buhay natin kung buhay pa yang si Israel. Wika niya. Go now, Stanley. Isama mo ang mga bata. Mommy Tara na po. Naiiyak na sambit ng mga bata. Mga anak, be brave okay? Mommy needs to stay but susunod ako. Promise. Wika niya. Promise mommy, we will wait for you. Sambit naman ni Zan. Muli niyang hinalikan ang mga anak niya. Stanley, ingatan mo sila. Huling sambit niya bago siya umakyat muli sa taas. Nang makaakyat ay tanaw pa niya ang papalayo niyang mga mahal sa buhay. Nakahinga siya ng maluwang. Iyon lang ang pinagdasal niya ngayong gabi. Ang kaligtasan ng mga bata at ng asawa niya. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kwartong pinasukan niya kanina. Patuloy pa ring nagbabarilan ang magkabilang kampo. Pero mas lamang na ang mga tauhan ni Zarina na siya palang dumating kanina at nagpaputok sa kalaban. Kailangan niyang bumaba at hanapin sina Lucy. Baka sa oras na ito ay nagsasagupaan na rin ang mga ito at sina Leila. Mabilis siyang kumilos upang makaalis sa lugar na iyon. Pero nagbago ang isip niya na sundan sina Lucy nang makita niya si Don Israel na paakay sa sang pick-up kasama ang mga bata at mga tauhan nito. Dalhin mo kami sa yate ngayon din. Dinig niyang sigaw nito at mabilis namang pinaharurot ng driver ng matanda ang Helix patungo sa sinasabi nitong yate. Sa kabilang bahagi ng masukal na lugar na ito ay karagatan na. Sa gilid ng building ay may nakita siyang motor. Swerte niya at naroon ang susi nito at napaandar niya ang motor upang sundan ang Helix ni Don Israel.
May nakakaengkwentro siyang kalaban ngunit bumubulagta agad ang mga ito. May sniper sa itaas na pumuprotekta sa kanya. Run, Savannah. I be at your back. Sambit sa kanya ni Zarina. Mabuti na lamang at gumana na ulit ang earpiece niya at dinig na niya ang boses ng mga kaibigan. Nakasakay na sina Don Israel at sa yate nang dumating siya sa dalampasigan. Hindi siguro alintana ng mga ito na may nakasunod. Dinig niyang may inaayos pa sa yate kaya hindi pa ito umaalis. Lumangoy siya. Sa katunayan saglit lang naman. At umahan na sa kabilang banda ng yate kung saan walang bantay. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kabilang bahagi. May 3 tauhan ang doon na maingat niyang nilapitan sa likuran at binali ang leg ng mga ito at itinapon sa dagat. Muli siyang nagtago nang maramdamang gumalaw na ang yate. Mabagal na itong gagalaw. Binunot niya ang kanyang baril na nakasukbit sa boots niya at nilagyan G-silencer ang dulo nito. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Binaril niya ang bawat taong nasasalubong niya. Mas mabilis siyang gumalaw kaya mas nauunahan niya ang mga ito. Mabilis siyang kumilos kumpara sa iba. Mabilis siyang tumakas. Lumipat sa ibang lugar nang hindi nahahalata ni Newman. Sa kabilang banda ay patuloy na nakikipagbakbakan sina Lucy at ang iba pang mga kasamahan nila. Magkasama sila ngayon ni Ruby Rose na nilalabanan si Layla. 2 laban sa 1, at dahil magaling rin si Layla sa close combat skills ay nahihirapan rin silang 2. Pareho silang naubusan na ng bala kaya napilitan silang makipag-close combat. Hoy! Leche ka Layla, saan ka pupunta? Bumalik ka ritong babae ka. Sigaw ni Lucy kay Layla nang biglang tumakbo palayo si Layla. Savannah, papunta si Layla dyan sa yate. Bilisan mo na riyan. Dinig nilang sambit ni Zarina mula sa earpiece. At ikaw Lucy. Mangyaring pumasok sa loob ng abandonadong gusali. Sa huling palapag, may computer room dito. May nakita akong data about Layla. Bala mayabawa ka. Dagdag pa ni Zarina. Okay, I be there. Bes. Hoy Ruby, ikaw na lang ang sumunod kay Layla. Wika ni Lucy kay Ruby Rose na palaging huli pagdating sa ganitong uri ng bakbakan. Lucy. Yan ang sinasabi ni Don Israel. May chip sa utak si Layla. Nakaprogram lamang ang utak niya sa kung anong gagawin niya. You can hack it. Lucy. You're the best. Wika niya kay Lucy. But you know what's the risk, guys? Banta nito. Just do it Lucy. Kaysa naman ganito siya. Wika niya at muli nang nagpatuloy sa kanyang mission sa loob ng yate. Wow! Ang galing mo nga naman pala Savannah. Imagine. Nailigtas mo ang mga anak mo at ngayon nandito ka. Ano? Kukunin mo ang mga anak ko sa akin. Nakangising sambit ni Don Israel sa kanya. Nakatutok ang baril niya rito pero ang tanging hawak nito ay isang remote sa kamay at itinaas yon ng Don sabay ng pagtutok niya ng baril sa mukha nito. Tumingin ito sa mga batang nakaupo sa kama. Nakatali ang 2 at nakikiusap na tulungan niya ang mga ito. May nakakabit na bomba sa katawan ng mga bata. Nandoon rin si Grace. Nakatape ang bibig nito at kagaya ng mga bata ay may bambang nakatali rin sa katawan ng mga ito. Walang hiya ka pati mga anak mo. Ipapahamak mo. Sigaw niya sa matanda. Of course not. Lahat tayo ay mamamatay kapag patuloy ka pa rin sa pagsunod sa amin. Bumaba ka na. Savannah, hayaan mo na kami. Alam kong papatayin mo ako. Kung mangyayari man iyon. Idadamay ko na lang rin ang mga anak ko. Banta nito sa kanya. Ibaba mo ang baril mo. Kung ayaw mong sabay-sabay tayong mamamatay. Utos nito sa kanya. Ibababa na sana niya ang kanyang baril nang maramdaman may gumalaw sa likuran niya. Binaril sana niya si Layla na basang-basa pa ang buong katawan ngunit wala na palang bala kaya ibinato na lamang niya ang baril kay Layla. Mabilis naman itong nakailag at lumapit ito sa kaniya. Siniko nito ang tiyan niya. Napaatras siya sa sakit.
Lumapit naman siya rito at inulan ng suntok ang tiyan at panga nito. Hinawakan ni Layla ang ilong nito na dumugo pagkatapos niyang suntukin ng malakas. Bigla natamba si Savannah nang maramdaman ang paghampas ng upuan sa likuran niya. Nahilo siyang bigla dahil sa lakas ng pagkahampas ni Don Israel sa kanya. Sinubukan niyang tumayo ngunit nahihirapan siya. Nakita niyang bumunot si Layla ng baril sa likuran nito at itinutok sa kanya, "Patayin mo siya." Sigaw ni Don Israel. Nakita niya ang seryosong mukha ni Layla na nakatitig sa mukha niya habang ang baril nito ay nakasentro sa ulo niya. Dinig niya ang inis na sigaw ni Don Israel. Disappointed siguro ang Don dahil ngayon lamang natagalan sa response si Layla. Maybe Lucy is doing her thing also. 5 magkakasunod na putok ng baril ang narinig niya. Napapikit siya. "Mga anak ko," sigaw niya habang inaalala ang mga mukha ng mga anak niya. Ito na ba ang huling sandali niya? Akala niya ay siya ang pinagbabaril ngunit natamba si Don Israel sa tabi niya at ganun din si Layla. May mga dugong lumabas sa ilong nito. Hindi nagtagal ay nakarinig siya ng ingay. Nakita niyang nakatakas si Grace at tinutulungan nito ang mga bata. "Grace," daing niya. Pero nang lumingon siya sa Don ay nagulat siya nang makitang umiilaw ang hawak nitong remote. So, it's activated. Lumipas ang ilang segundo ay naramdaman niyang may umaalalay sa kanya. "Layla," bigkas niya. Lumabas sila ng yate. Ang layo na pala ng narating nila. Ipinasuot siya nito ng life jacket. Sabay ng pagtalon nila mula sa yate ay hangyari ang malaking pagsabog nito. After 2 months. Halos araw-araw simula nang mangyari ang trahedyang iyon sa buhay nila ay palagi siyang nasa laot gamit ang kanilang yate. Nagbabakasali pa rin siya na baka mahanap niya ang kanyang asawang si Savannah sa mga karatig na islang malapit sa yachting sumabog. Ang mga katawan na nearcover sa sumabog na yate ay halos hindi na makilala. Pero positibo na isa sa mga iyon ay si Don Israel. Hindi pa rin naman siya nawawala ng pag-asa kahit na 2 buwan na ang lumipas. Nararamdaman ng puso niya na buhay si Savannah. Baka na-trap lang siya sa ibang lugar. Ang mga anak nila ay nasa Manila. Nakatira sa mansyon ng mga magulang niya at nag-aaral na ang mga ito. Naghahanap rin si Nazarena at ang mga kaibigan nila. Pero katulad niya ay bigo ang mga ito sa paghahanap kila Savannah at Layla. Araw-araw rin ay nagtatanong ang kambal kung nasaan na ang mommy ng mga ito. Kailangan niyang magsinungaling sa mga bata kahit na masakit rin iyon para sa kanya. Ang mga bata ang pinagkukunan niya ng lakas. Ang tanging dahilan kung bakit kinakaya niya ang lahat. Nakakapit pa rin siya na darating ang araw ay mahahanap niya ang kanyang asawa at magsasama silang muli bilang isang masayang pamilya. Mali ba ang ginawa niya noon? Ano kaya ang nangyari kapag sinuway niya si Savannah? Paano kung bumalik siya sa lugar na iyon? Mailigtas kaya niya ang asawa? Sa ngayon, ang sarili niya ang sinisisi niya. Hindi sana siya nakinig kay Savannah. Sana pala ay bumalik siya upang tulungan ang mga ito. Bro, pagkatapos nito, bumalik na tayo sa Manila. Huwag mong kalimutan ang tungkol sa iyong muling pag-upo bilang CEO sa lahat ng company ninyo, including abroad. Tito has trusted you. Stanley, nakuha mo ulit ang tiwala niya. Bumalik na tayo bro. Hayaan mo na muna na ang mga tauhan ni Zarina ang maghahanap. Mahabang sambit sa kanya ni Cassius nang lapitan siya nito sa deck ng yate. Tumango siya dito. Yes. Babalik na muna siya sa Manila. Sa mismong araw na ito ang ika-2 buwan buhat nang nangyari ang insidenteng iyon. At sa susunod na linggo ay nagpagawa ng malaking party ang daddy niya para sa pagbabalik niya bilang isang CEO na itinalaga nito. Mas masaya sana siya kung nandito si Savannah. Ganito ba talaga ang buhay? Hindi natin makukuha ang lahat ng gusto natin sa sangiglap.
Bumalik siya bilang multi-billionaire and CEO pero wala ang babaeng nais niyang pumapalakpak sa kanya kapag tinawagan ang pangalan niya sa taas ng entablado. Akala niya ang 5 taon noon ay siya ng pinakamasakit. Ngunit mas masakit pala kung ang taong mahal mo ay walang kasiguraduhan kung buhay pa ba o hindi na. Alam mo, huwag kang mawalan ng pag-asa bro. Magaling at matalino si Savannah. Just be strong dahil hanggat hindi natin mahanap o makita ang katawan niya ay may posibilidad na buhay pa rin siya at si Layla. Wika pa nito. Alam ko bro. Alam kong buhay siya. Nararamdaman ko ito. Pero sandali lang Cassius. Matanong ko lang. Sa 5 taon bang magkasama kayo ni Savannah? Hindi mo ba siya minahal? Buong tapang niyang tanong sa pinsan. Natigilan ito. Alam mo, hindi mahirap mahalin si Savannah. Ang mahirap ay ang kalabanin ko ang sarili ko na pigilin ang sarili kong huwag magkagusto sa kanya. Alam mo, bilang lalaki ay nararamdaman ko noon na mahal ka pa niya kahit na napakagago mong tao. Kahit na sinaktan mo siya at ginawa mo ang hindi karapat-dapat ay lihim ka pa rin niyang minamahal kahit hindi man niya aminin sa akin. Kaya noong araw na isinilang niya ang mga bata ay gumawa ako ng paraan para magkaroon pa rin kayo ng koneksyon balang araw. Kahit na mahirap para sa akin syempre. You know, espesyal siya sa akin. Paliwanag nito. Nakatingin lang siya kay Cassius. Napakaseryoso nito habang nagsasalita. Alam niyang nahihirapan at nalulungkot rin ito sa nangyari sa mga kaibigan nito. Pag-alis niya sa laot ay bumalik na muna sila ni Cassius sa hasyenda ni na Savannah upang bisitahin ang mga kuya nito. Lalo na ang ama ni Savannah. Pagkalipas lamang ng 1 linggo bago nawala si Savannah ay nagising na ang ama nito at si Savannah ang unang bukang bibig nito. Sinabi na lamang nila na bumalik sa ibang bansa si Savannah. Natatakot ang kambal na sina Ashton at Jade na baka muli na namang magkakasakit ang ama ng mga ito kung malalaman kung ano ang tunay na nangyari sa bunso nitong anak. Kapag nangungulit naman ito na tawagan ang anak ay sinasabi nilang nasa isolated area ang trabaho nito at matagal pa bago makontak. Kinagat naman ng matanda ang mga dahilan nila. Stanley. Iho. Kailan ba ako dadalawin ni Savannah? Hindi pa ba tapos ang trabaho niya sa abroad? Tayo na lang kaya ang pumunta sa kanya. Ilang ulit na itong nanggungulit sa kanila na sila na lamang raw ang pupunta kay Savannah. Dad, hindi ba't sinabi ng doktor na hindi pa po kayo pwedeng bumiyahe? Makakasama po sa kalusugan ninyo. Paalala niya sa matanda at nakita niyang nalungkot ang mukha nito. Hindi lang naman po kayo dad ang gusto nang makasama si Savannah natin. Kung alam ko lang po kung nasaan siya. Hinding-hindi na ako papayag na mawala pa siya sa paningin ko. Sambit niya sa kanyang sarili. Napakahirap para sa kanya. Hindi niya mailarawan sa simpleng mga salita lamang kung gaano siya nangungulila sa asawa niya. Oo nga dad, maghintay na lang po muna tayo kay bunso. Sa ngayon, alagaan nyo na muna po ang sarili ninyo. Para pagdating ni Savannah ay bumalik na sa dati ang katawan ninyo. Malusog na po ulit kayo. Dagdag naman ni Ashton na nasa likuran rin lamang niya. Oo anak, tama ka nga. Miss ko lang talaga ang bunso ko. Lagi ko siyang napapanaginipan tuwing gabi. Naririnig ko ang pagtawag niya sa pangalan ko. Bakit niya sinisigaw ang pangalan ko at humihingi siya ng tulungin? Sa panaginip ko, siya ay nasa isang madilim na kuweba. Suot ang kanyang puting damit na ibinigay sa kanya ng kanyang mommy bago siya namatay. Sobrang awkward lang sa pakiramdam. Gabi-gabing nananaginip ng ganyan. Mahabang salaysay ng daddy nila at tila pilit pa rin itong inaalala ang panaginip nito. Daddy, baka masyado mo siyang iniisip. Palagi kayong nag-aalala kay Savannah kaya kung ano-ano na po ang napapaniginipan ninyo. Sabad rin ni Jade, hindi mo ako masisisi anak. Panaginip ko yun. Alam mo ang tungkol sa aming mga dating paniniwala.
Minsan nangyayari talaga ang mga napapanaginipan mo. Yun ang sinasabi nilang kapangyarihan ng isip. Parang totoo talaga. Kumustahin nyo nga ang kapatid ninyo, baka totoong kailangan niya ng tulong. Utos nito sa kanya. Nagkatinginan lamang sila ng mga kapatid ni Sevannab. Paano naman kasi? Nakakakaba ang mga sinasabi ng daddy nila. Yung tipong nag-aalala ka na. Dumagdag pa ang mga napapanaginipan nito. Kung totoo nga talaga ang panaginip niya kay Savannah. Talagang may koneksyon yun at hindi lamang basta-bastang lumang paniniwala iyon. Dad, may kasabihan rin na ang panaginip daw ay opposite palagi. Kagaya ko, na naginip ako na playboy daw ako. Pero sa totoong buhay ay hindi naman. Sambit ni Ashton sa ama. Baka sinusubukan niya lang na ibahin ang topic o pag-aani ng mood. Dahil ramdam niyang apektado rin sila sa sinasabing panaginip ng ama ni Savannah. Napailing na lamang si Daddy sa sinabi ni Ashton. Dad, hindi na po ako magtatagal pa rito. Uuwi pa po ako sa Manila. May mga bagay pa akong kailangan asikasuhin. You know our company. Wika niya rito. Sige Iho, mag-ingat ka ha. Wika nito. Nag-fist bump rin sila ng mga kapatid ni Savannah bago siya umalis sa hasyenda ng mga ito. Pero may huli pa siyang gagawin sa hasyenda niya. Kasalukuyang may tauhan na muna siyang inilagay bilang tagapamuno sa hasyenda nila. Balak niyang pumunta sa lugar kung saan tumutubo ang mga dilaw na bulaklak. They made love here. The place reminds him of her big time. Kapag naamoy niya ang bulaklak ay parang inaamoy rin niya ang asawa. He looked at the place. Mas marami ng bulaklak ang namumukadkad. Mas dumobol na ata ang dami ng bulaklak ngayon. Napapikit siya nang dumampi ang malamig na hangin sa mukha niya. Tila ba may binubulong sa kanya ang samyo ng hangin sa mukha niya. Ang mga bulaklak ay namumulaklak ngayon ng 3 beses ang dami kesa noon. Ano ang mga indikasyon na maibibigay nito? Lumakas pa ang ihip ng hangin hanggang sa nagsayawan ang mga talahiban sa paligid niya. May ibig sabihin ba ang pamumulaklak nito? Sana ay sumisimbolo ito ng bagong buhay o panunumbalik. I promise to be someone better than my old self. Ibalik mo lang ang babaeng minamahal ko. Tila baliw siyang nagsasalita sa gitna ng talahiban at nakatapak sa mga dilaw na bulaklak na doon lamang tumutubo. Para siyang Burmalik sa dati. Sa panahon na nag-iisa siya 5 taon na ang nakalipas. Halos lahat ng puno at pati mga hayop ay kinakausap niya na parang tao. Muli siyang umikot sa paligid sakay si Blanco. Ito ay palem sa kanyang buhay probinsya. Mamimiss niya rin ang lugar na ito. Pero sa pag-alis niya ay dadalhin niya ang 3 alagang aso maliban kay Blanco na magagamit ng mga tauhan niya sa hasyenda. Sana pagbalik niya rito balang araw ay natupad na ang kahilingan niyang muling babalik si Savannah sa buhay nilang mag-aama. Samantala, gising na hoy. Ano ba yan? Ang kupad namang gumising. Sigaw ni Grace sa babaeng natutulog pa sa kama. Pumasok siya sa kwarto nito at kahit alas 4 pa lamang ng umaga ay todo sigaw na siya sa babaeng iniligtas niya. Wala itong maalala. Ni siya nga ay hindi na nito kilala. Kaya naman sinamantala niya ang pagkakataong yun upang paniwalain itong katulong niya ito. At ang araw nang nangyari sa laot ay isang disgrasya lamang habang papunta sana sila sa isang isla upang magbakasyon. Napaniwala niya ang babae na ulila na ito at matagal na itong naninilbihan sa kanya bilang katulong kapalit lamang ay ang libreng pagkain at tirahan. Naalala niya 2 buwan na ang lumipas. Nailigtas niya ang mga bata. May isang lalaking dumating sa sandaling iyon at iniligtas siya at ang mga bata. Ma'am, huwag po kayong matakot. I am George. Kanang kamay ni Don Israel. Nandito ako para iligtas ka at ang mga bata na anak ni Don Israel. Dadalhin ko po kayo sa isang islang pag-aari niya.
May napakalaking mansyon po doon na ngayon ay magiging pag-aari na ng kanyang mga anak. Pero kailangan nating ipakilala ang mga bata sa organisasyon para mananatili sila bilang pinuno. Dahil kung walang papalit kay Don Israel ay mapupunta sa iba ang pamumuno ng organisasyon. Iyan nyo na po. Wala na po tayong oras. Wika nito. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Kahit saan sila dadalhin ng taong ito basta't may pera at mansyon ay susunod siya. Mabilis siyang sumakay sa speedboat nito. Sa katunayan nauna pa nga siyang sumakay kesa sa mga bata. Patay na ang matanda at isa lamang ang ibig sabihin nito. Ang lahat ng pag-aari ng matanda ay mapupunta sa mga anak niya at sino pa nga ba ang guardian ng mga bata? Kundi siya, diba? Hay! Akala niya noong isang araw ay napakamalas na niya. Pero hindi pa pala. Isang blessing pala ang pagkawala ng mga bata. Mula sa hindi kalayuan ay nakita niya si Sevanab na palutang-lutang habang nakaakap sa isang metal na bagay. Mahinang-mahina ito. Tuwang-tuwa naman siya sa nakikita niya. Bye Savannah, sana mag-e-enjoy ang mga painting sa iyo mamaya. Sigaw niya kay Savannah. Kumilos ito at tiningnan siya. Anong nangyari? Sino ka? Ano ang sinabi mong pangalan ko? Tanong nito sa kanya at ipinagtaka niya. So, nagka-amnesia si Savannah. Bigla siyang may naisip. George, dalhin natin ang babaeng yan. Kailangan ko siya. Utos niya rito. Pero hindi pwede. Ako ang nanay ng mga bata at ang ibig sabihin ay amo mo rin ako, hindi ba? Sumunod ka kung ayaw mong tatanggilan kita bilang kanang kamay ng mga bata. Banta niya rito. Wala itong nagawa kundi kunin si Savannah. Simula ngayon ay magiging katulong niya ito. Itatago niya ang babae sa pamilya nito lalo na kay Stanley na minsan ay sinaktan siya. Galit siya sa lalaking yon kaya pahihirapan niya ang may amnesia nitong asawa habang buhay sa tagong isla. George, may mamanahin ba ang mga bata? Agad niyang tanong kay George na hindi makapaniwala sa tanong niya. Siyempre, advance siyang mag-isip. Hindi siya papasok sa isang negosyong wala siyang kita. Ha, oo pero naka-time deposit ang bilyones para sa mga bata. Kapag sasapit pa sa ika-18 kaarawan nila pwedeng kunin. Wika nito. Hindi na ba pwedeng baguhin ang time? Baka naman may magagawa ka. Ang tagal naman. Marami na akong plano ngayon pa lang. Wika niya. Imagine. 5 years old pa lang ang mga bata. 13 years pa ang hihintayin nila. Matanda na siya sa time na iyon at 13 years rin siyang hindi makakatulog sa pag-aantay sa tamang panahon na makukuha na ng mga bata ang mamanahin ng mga ito galing sa matandang si Don Israel. Ma'am, hindi naman po kayo maghihirap. Kumpleto po ang mansyon na titirhan ninyo. May monthly allowance para sa mga bata. Wika niya. May negosyo po si Don. At dahil bata pa sina Lego at Mega ay ako bilang kanan kamay ng Don ang nagre-representa muna. Pero mas magiging powerful tayo dahil sa mga bata. Dahil anak talaga sila ng Don. Isa pa po. Huwag niyo po sana akong kulitin tungkol sa pera dahil may tauhan ang Don sa organisasyon na nagre-release ng funds kada buwan para sa anak ninyo. Utos po ito ni Don Israel bago siya nawala. Sa katunayan nga, plano na niyang kunin ang mga bata. Naunahan lang siya. Mahabang sambit nito. Teka, ano nga ba talaga ang negosyo ni Don? Totoo bang ilegal? Kaya nga ayaw kong mapunta sa matandang yun dahil takot akong makulong. Takot ako sa kulungan. Hindi ko kaya. Wika niya. Malalaman niyo rin po kung ano ang negosyo niya. At iyon na rin po ang susundang yapak ng mga anak ninyo sa ayaw at gusto niyo po. Wika nito. Natigilan siya. Bahala na basta't maraming pera at buhay donya siya. Naalala niya ang kanyang anak at asawa na si Patrick. Papasok na sila sa gitna ng magkabilang isla.
Akala niya ay wala ng isla sa dulo pero natulala siya nang makita ang isang isla na may napakalaking mansyon at isang napakalaking building sa likod nito. George, ano ang building na nasa tabi ng mansyon? Tanong niya. Iyan ang kayamanan ni Don Israel. Bukod sa isa pa niyang negosyo sa kidnapping. Hindi alam ng karamihan na siya ang pinuno ng talamak na droga sa bansa. Itong factory ang pinakamalaking shabu laboratory sa Pilipinas. Ito ang nagsusupply sa ibang bansa. At mag-isip ka na ngayon pa lang kung sino sa mga anak mo ang mamamahala sa droga at sa kidnapping syndicate ba. Napalunok siya ng laway. Bata pa lamang ang mga anak niya ay i-train na ang dalawa sa kasamaan. Tiningnan niya ang dalawang bata na mahimbing na natutulog sa speedboat sa tabi ni Savannah. Mukhang angel at inosente ang mga bata, ngunit kapag matutunan na ng mga ito ang tungkol sa illegal na negosyo ng ama ay iisipin ng mga ito na tama ang ginagawa nila hanggang sa paglaki ng mga ito. Napapikit siya. Sa ngalan ng walang hanggang salapi ay bahala na. Lalaking ang mababait at anghel ang mga anak niya pero walang makain. Walang pera at palaging gutom. Ano ang silbi nun, hindi ba? Kumpara dito sa buhay na iniwan ni Don Israel ay makakapag-aral pa ang mga bata at mabibili ng mga ito kung ano ang gusto nila at pati na rin siya ay mahahanay na siya sa mga mayayamang personalidad sa bansa. Mas mayaman na siya sa mga Thai Amora. Ma'am, alam ni Don na may asawa at anak ka. Ang bilin niya. Sa oras na dadalhin mo sila sa mansyon niya ay huwag kaming magdadalawang isip na patayin ang asawa at anak mo. Dagdag pa ni George. Muli ay napalunok siya ng laway. Ganoon nga ba kadali para sa mga taong ito na pumatay? Yung mga anak ba niya ay magiging ganito rin sa hinaharap? Oo. Huwag niyo silang idamay. Hindi sila makakapunta rito. Wika niya. Pikit mata siyang susunod para sa kaligtasan ng asawa at anak niya. Wow, ang ganda ng mansyon. Hindi makapaniwalang sambit niya nang makita ang napakagandang mansyon sa harapan niya. Ma'am, kumain na muna kayo. Dadalhin na po muna namin itong kasama niyo sa kwarto. Wika ni George na ang tinutukoy ay si Savannah. Sa maid's quarter yan. Personal maid ko ang babaeng yan. Wika niya. Nang pumasok siya ay agad niyang nakita ang bumabahang dining table. Puro masasarap na pagkain ang laman. Hindi na siya nakapagpigil pa. Kahit walang hugas ang kamay ay kinamay na niya ang mga pagkaing nakalatag sa lamesa. Natulala naman ang mga maid at ang dalawa niyang anak sa inasal niya. Wala siyang pakialam. Gutom siya at ang tagal na niyang hindi natikman ang mga putahing pangmayaman.